Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po ay nagtitipon tayo sa ating programang Word Made Flesh. Dito po sa ating pagharap sa salita ng Diyos. Para ho sa paghahanda natin para sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Makikita po muli natin sa mga simbahan natin na ang kasuotan ng pare ay kulay green. Yun po ay nagpapahiwatig sa atin na nag-uumpisa tayo ng panahon kung saan yung buhay Diyos na daladala sa atin ni Jesus sa kanyang pagsilang ay talaga naman dapat lumago. Hindi ho ba yung green, ibig sabihin ng buhay, no po? Talagang lumalago ng lumalago. Ito po ang ating ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Marami po tayong matututunan sa ating tunghay sa mga pagbasa na maririnig natin sa misa. Kung kaya po, handa po sana natin yung ating mapanulat at susulatan, yung pong ating mga kasambahay, mga kapitbahay, sana natipon natin sa harapan ng television, sa paligid po ng salita ng Diyos, sa ating tunghay po sa ating programang ito. Sana po datnan kayo ng pagpapala ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo naroonan naman ang inyong kalagayan. At binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo po yung mga kaparian natin na nanonood ngayon, mga komunidad ng mga seminarista na naghahanda sa kanilang mga apostolate sa magitan ng panonood ng ating program Word Made Flesh. Yung po mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos, na nanonood din dito. At lahat po kayo, sana nga po talagang maging pagpapala para sa bawat isa sa atin ng ating programang itong Word Made Flesh. Sinabi uli ni Yahweh kay Onas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Onas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawi ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang ating pong narinig na unang pagbasa ay hango kay Jonas, the prophet Jonah. Maganda ho itong librong ito sa Lumang Tipan. Ito ho'y isang salaysay na mayroong pinatutungkulan. Ano ho ba yon? Ang mga Hudyo ho, mga Israelita ay piniling bayan ng Diyos. Yes, pero pinili sila ng bilang bayan ng Diyos upang talaga maging daan ng kaligtasan para sa buong sanlibutan. Para sa lahat ng mga tao sa sangkatauhan na ganyan. Kaya lang ho, anong nangyari? Naging very, very close yung kanilang pagkakaintindi ng kanilang misyon. Akala nila, yung pananampalataya kay Yahweh ay para sa kanila lamang. So kaya ho, ang laki ng problema noon. Gusto hong paunawa ng propetang nagsusulat nitong istoryang ito na dapat talagang buksan ng mga Israelita ang kanilang pananaw. Maintindihan nila sa dapat ginagamit sila ng Diyos sa pagpapaabot ng kaligtasan sa lahat. O anong mangyayari, paano gagawin ng propetang ito na maipahatid niya yon sa mga Israelita? Yun ang istoryang isasalaysay niya rito sa aklat niya. Anong istoryang ito? Siguro maratandaan ninyo. Tinawag ho ng Diyos itong si Propeta Jonas para mangaral dun sa bansang Iraq ngayon, doon sa Babylonia, sa Ninive. Napaka-importante hong syudad ng doon. The point is, ito hong si Jonas, tatakasan niya yung misyong yun. In fact, sasakay siya ng isang barko, at doon, yung barkong yun, sasalpukin ng mga alon at ng malakas na hangin. Isang bagyo talaga, palubog na ho yung barkong yun. At napagkasundo nila, dapat talagang matuklasan nila. Sino ba ang sanhi ng unos na ito? Mapapahamak tayong lahat dahil sa kanya. Natuklasan ho nila si Jonas yun. Kaya tinapon nila si Jonas at dinala siya ng isang balyena, let's say like that, doon sa Ninive. Doon siya iluluwal at doon siya mangangaral. Pagkatapos nun, ayun, talaga namang magbabalik loob itong mga tiga Niniveng ito. Friends, sisters, itong mga taga Ninive, hindi mga Hudyo. Pero tingnan nyo, nagbalik loob sa Diyos, kaya pinatawad. Yun ang sinasabi ng nagsusulat nitong aklat na ito. Yung mga Hudyo, dapat talagang lawakan nila ang kanilang pananaw. Ang pagiging matapat sa Diyos ay hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng mundo.
Kung kaya dapat ang mga Israelilang ito dapat humayo at talagang akitin yung ibang mga tao manampalataya sa Diyos. Hindi yung para sa kanila lang ang Diyos, ganyan. Kung kaya ito ho yung istorya ni Propeta Jonas. At dito sa ating pagbasa, narinig ho natin na inatasya na siya ng Diyos na mangaral doon sa mga taga-Nineveh yun. At naglibot ho siya doon, nangaral siya sa 40 mga araw na lang at gugunawin ng ang Nineveh ito. Hindi niya ho inaakala, nagbalik loob ho yung mga taga-Nineveh. Mula sa hari hanggang sa pinakaabang mamayan doon, talaga nagsisak ng kasalanan. Hindi lang ho yun, pati ng mga hayop, pinag-penitensya nilang ganyan. Kaya naman ang Diyos nagdalang habag sa kanila. Hindi na sinagawa yung paggunaw sa kanila, pagpaparusa na kanyang binanta sa kanila. Brothers and sisters, napaka-importante yung tinuturo ito para sa atin. Tayo rin ho, kung hindi tayo magbabago, ay naku, talaga namang abot-abot ang parusang daranasin natin pagka nagkataon. Bilang isang bansa ho, for example, pagka hindi ho tayo nagbago sa ating patakaran ng pagiging makasarili, kanya-kanya, at pag-aalitan na ganyan, kaya wala ho tayong pupuntahan kundi pagkakawatak-watak. At ang ating mga mahihirap, lalo maghihirap. Yung mayayaman siguro hindi naman maghihirap dahil, they have all the means. Pero yun nga ho ang dapat mangyari, magbalik loob tayo sa Diyos. Yun ho nga, tinuturo sa atin ni Propeta Jonas dito. At kapag nakita ng Diyos at talaga nagsisisi tayo, at talagang nagbabagong buhay tayo, nagiging mapagbigay tayo, magkakasundo tayo, talaga nagtataguyod ng katarungan, ng pagmamahalan sa lupain natin ito, ay nako, patatawarin ho tayo ng Diyos at hindi niya sasagawa yung lahat ng banta ng parusa na kanyang nakaumang ho sa atin kung tutusin. It's like that. It's part of the revelation of God. Yung pagpapahayag ho ng Diyos, hindi lang puro pagpapala. The opposite side of the coin is punishment. It's always like that. Pagka hindi mo inalagaan pagka inalagaan mo yung katawan, yung kalusugan, ito yung maganda buhay mo. Huwag mo alagaan ang kalusugan mo, tignan natin, gusto ka pupulutin, Hindi lang ikaw mapiperwisyo, kundi mag-anak mo rin. Can you imagine? It has a social consequence all the time. Brothers and sisters, yun nga ho sana pakinggan natin itong pagbasang ito ni Propeta Jonas at tayo mismo sa ating mga sarili. Tingnan ho natin ang mga sarili natin, hindi yung iba. Pagka nagtuturo kang ganyan, napansin niyo ba yan? Pagka nagtuturo kang ganyan, nakaturo sa'yo, di ba? Yun nga ho Hindi ho madali magtuturo ka na, sila may kasalanan, tayo rin ho may kasalanan kung tuturusin. And so, kung magbabagong buhay ho tayo, mapapala natin, hindi yung parusa, kundi yung pagpapala ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga mamimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Atin pong narinig sa ikalawang pagbasa itong hango sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 7 po, verse 29 to 31, na medyo nakakagitlaho pagka pinakinggan natin mabuti. Kasi sabi niya rito, mga kapatid, ang panahon ay talagang pinaikli. Yung kairos ho, kairos. Tingnan niyo sa wikang Griego ho, maraming pagsasabi ng panahon. Meron hong hora, yung oras, Meron hong chronos, yung time of the watch, time of the day and whatnot. Tapos may kairos, the proper time. Maganda ho yung maunawaan yung proper time na yun. Ang proper time ho ay yung panahong tinakda ng Diyos para sa pangyayari, sa isang pangyayari. Ibig sabihin yun ng kaaya-ayang panahon. For example, for conversion, for coming back to God, may kaaya-ayang panahon ho yun na hindi dapat palampasin. Kasi pagka lumampas yun, tapos na, Ang sinasabi ho dito sa San Pablo, yung panahon yun ay talagang mabilis na nagwawakas, yung kairos na yun. Kung kaya naman, ang dapat mangyari, samantalahin yun. Anong ibig sabihin nun? Dapat isaalang-alang na ang buhay na ito ay nagwawakas at haharap tayo sa paghuhukom sa harapan ng Diyos at mamumuhay tayo kapiling ng Diyos.
At kaya nga sinasabi niya dito, from now on, those having wives should act as not having them. Yung mga may asawa, dapat pamumuhin parang wala na silang asawa. Medyo mabigat ito ibig sabihin nun. No? Ang ibig sabihin nun, dapat kinikilala natin na, malapit na tayong lumipat dun sa kabilang buhay na kung saan wala nang pag-aasawa at hindi na pinag-aasawa. Kung tutuusin. Ito sa likuran ho nitong pag-iisip na ito ni San Pablo ay yung katotohanan, yung conviction niya na ang lapit-lapit na ng wakas, yung pagpapakita ng Panginoon na muli at huhukuman niya ang lahat, etc. Ganyan. Yun nga ho, kaya sa dulo nitong pagbasa natin ito, makikita natin, for the world in its present form is passing away. Yun ho yung sinasabi dito. Ang mundong ito na nakikita natin ngayon, ay talagang naglalaho, napaparam. Importante yung maintindihan natin yun na hindi ho tayo dito sa buhay nito panghabang buhay. Hindi ho. Dumadaan lang ho tayo dito. We are all pilgrims here on earth. Hindi tayo dapat naka-angkla dito. Akala mo, pandito tayo. No. Yung po sulat sa mga Hebreo, sabi niya, ang ating pagiging mamamayan ay doon sa langit. Our citizenship is in heaven. Hindi lang yun. Talaga na mga sinasabi pa niya ron, wala tayong pampalagiang lunsod dito. Kundi ang hinihintay natin ay yung pag dumarating. We don't have here a lasting city. We're waiting for one that is to come. Brothers and sisters, sana tayong mga Kristiyano, dapat ganun ang ating pananaw. Tingnan natin ang buhay natin ito na hindi tayo pampalagian dito. Natural, hindi ibig sabihin na mabaliwalain natin ang buhay nito. No. Ang mga Kristiyano dapat sangkot sa pang-araw-araw na buhay dito sa kapanahunan natin ito. Yes, pero alam natin, hindi tayo pampalagian dito. Akala mo, hindi na tayo mamatay. Akala mo pa, dito na tayo sa buhay. No, whereas sangkot na sangkot tayo dito, talaga nakikibaka tayo dito, talaga nakikiisa tayo sa pag-asulong na ating lipunan, for example. Ganun pa man, ang nagpapalakas sa ating mga kalooban para magawa natin yung dapat natin gawin sa kasalukuyang panahon ito, ay yung katotohanan, yung conviction natin na talagang mawapas sa kaharian tayo ng Diyos. Na talagang doon tayo, Ama namin sumasalangit ka. Yung ating Ama ay nasa langit, pataparoon tayo roon. Brothers and sisters, sana maunawaan natin yun. At makikita niyo na talagang dapat nating samantalhin itong pagkakataon. Kasi itong kairos na ito, this proper time, this appointed time, is passing out. Dapat pag samantalahan natin itong pagkakataon ito, magpakabanal tayo, gawin natin lahat ng kabutihan magagawa natin, because we're passing through this world only once. And let's do the good that we can do now. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos takpin ni Juan Bautista, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang magandang balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila ang sa bangka ang kanilang ama kasama ang mga taong upahan. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan po, ang ganda-ganda po nitong ating ebanghelyo nito. Nagsisimula po tayo sa unang kabanatang ito ni San Marcos
ang ebanghelyo pong binabasa natin sa taong ito ng liturhiya. Siguro po na nabanggit ko na ito nung nag-umpisa ang bagong taong ito sa mundong sa Adviento, na itong taong ito, Year B, sa simbahan, ay ang ebanghelyo ni San Marcos ang binabasa natin. Gusto ko pong ulitin sa inyo, paano nyo ba malalaman kung Year A or B or C ang taon natin? Kasi yun ho ang cycle Year A, Year B, Year C. Madali lang ho. Kunin niyo ho yung taon, kunyari ngayon, 2006, divided by 3. Okay? Pagka dinivide niyo ba yung 2006 by 3, makikita niyo may putal, may remainder 2. Year B. Pagka Year B ho, kay San Marcos ang ebanghelyo. Last year ho, pagka dinivide niyo 2005 by 3, ang putal ho, 1. Year A ho yun, ang ebanghelyo kay San Mateo. Sa 2007, pagka dinivide niyo by 3, exactly divisible yun. Walang putal, walang remainder. Ibig sabihin, Year C kay San Lucas ho. Kaya ngayon, nandito po tayo sa Year B kay San Marcos ang binabasa nating ebanghelyo. At ngayon po, ang ganda-ganda po nitong ating pagbasa. Kasi po, dito sinasabi sa atin, nagsimula si Jesus ng pangangaral. Ipinangangaral niya ang magandang balita ng Diyos. Anong sabi niya? Ito ang panahon ng kaganapan. Ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na. Magsisi kayo't manampalataya sa ebanghelyo. Francis, napakahalaga ho nung inaugural speech na yun ni Jesus. Ito ho ang pambungad niyang panalita. Ito ho yung parang niyang plataforma, na gagawin niya sa kanyang pangangaral. Pinapangaral niya na talagang nagaganap na ang pinangako ng Diyos. Kasi si Jesus ang kaganapan lahat ng mapangako ng Diyos. Really nakakalula ho yun pagka inisip-isip nyo yung napakaraming mga hinuhula sa lumang tipan, nagkakatotoo sa isang tao. At yun ho si Jesus. Friends and sisters, mathematically speaking, that's so impossible, improbable, Kasi mas maraming mga kondisyones, mas lumiliit ho yung pagpipilian. Kunyari, sabihin natin, para maging presidente ng Pilipinas, dapat Pilipino. Di lahat yung hindi Pilipino, hindi na pwedeng kasama. Di pagpipilian na lang mga Pilipino. Dapat meron siyang tinapos na ewan ko kung ano. Ayun lang nagtapos noon, pwedeng kunin yung mga hindi nagtapos, pasensya. Dapat, ganun, habang pinadadami mo yung mga kondisyones, ladong kumikipot at kumikitid yung pagpipilian mo. That's it. Ang ibig mong sabihin, sa dinami-dami ho ng mga hula sa lumang tipan, dapat na magkatotoo sa isang tao, wow, imposible ho yun, mathematically speaking. Kaya lang ho, na pagiging posible, bakit? Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. At magkakatotoo ngayon sa kanyang anak si Jesus. Kasi inihanda naman ng Diyos ang lahat ng ito para magkatotoo doon sa kanyang susugong Mesyas o Kristo, yung pinahiran ng langis. Wala na iba kundi si Jesus na tinatangi natin Kristo. At nung dumating ho siya, ang sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay narito na. The kingdom of God is at hand. Ano ho bang ibig sabihin ng kingdom of God? Medyo sa Tagalog ho, kaharian ng Diyos, mali. Paghahari ho ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos, ibig sabihin kung saan siya nasusunod. Kung saan yung kanyang kalooban ang tinutupad. Pwede na mag-umpisa. Inuumpisahan na ho ni Jesus. Tinuturo niya sa atin kung paano pwedeng paghariin natin siya, ang Diyos sa ating mabuhay. Anong una natin dapat gawin? Ayun ho, sabi niya, repent. Magsisi kayo. Brothers and sisters, ano pang ibig sabihin ng pagsisisi para sa inyo? Pwede ka magsisi in the sense na, sorry ka kasi may nangyari at napahiya ka. Sorry ka, bakit? May nangyari at nahuli ka. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng repent sa pag-iisip ni Jesus. Kung kaya, importante makita ho natin itong salitang ito. Doon ho sa original niya, ang sinabi, metanoeite. Metanoeite ho, ibig sabihin, palitan yung inyong isipan. Metanoia. Noia ho, ibig sabihin isipan. For example, sa English, mayroong paranoia, paranoid. Ibig sabihin, beside one's mind. Na babaliw, something like that. Nawawala sa sarili. Anyway, noia ho, ibig sabihin, mind. Meta, ibig sabihin, beyond your mind. Ibig sabihin nun, umabot ka na sa dulo ng iyong pag-iisip, wala ka nang pupuntahan doon, kundi magbabalik ka na. Yun nga ho, pagbabalik loob sa Tagalog ho. Ibig sabihin, pagpapalit ng isipan na dapat nating tweet-twinang gawin. Yun ang ibig sabihin ng metanoeite. Hindi lang minsanan, kundi tweet-twinang pagpapalit ng ating isipan. Ano papalit natin sa ating isipan? Yun ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga
Philippus chapter 2, verse 5. Ang sabi niya doon, gawin yung inyo ang isipan ni Kristo. Make the mind of Christ your own. Yun ang pampapalit natin sa ating isipan, yung isipan ni Kristo. Brothers and sisters, that's a very tall order. Hindi ho simple yun. Yung isipan ni Kristo, dapat natin gagawin isipan natin. Paano magagawa yun? Kapag inalam ho natin ang magandang balita. Pag inalam natin ang Biblia. Kasi ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Paano maangkin yung pag-iisip ni Kristo kung hindi mo na alam? Paano malalaman kung hindi binabasa ang banal na kasulatan? Brothers and sisters, ito ho yung pakay natin dito sa Word Made Flesh na unti-unti ho sa pagpapaliwanag na ito na ginagawa ni Father June, talagang nauunawaan natin na mas lalo itong pagkasalatang ito. At hopefully, we can appreciate it. Lalo na ho na pinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Biblia, National Bible Week. Sana ho talagang mas maunawaan itong salitang ito. Kasi ho, ito ang dapat na maging batayan ng ating pananampalataya, ng ating buhay bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Kung kaya ho, yun ang dapat na gagawin. Papalitan natin ang ating isipan, ang papalitan natin doon ang isipan ni Kristo. At hindi lang yun, ang sabi ni Jesus dito, hindi lang metanoate, kundi manampalataya kayo sa magandang balita. Brothers and sisters, dapat sasampalatayan natin ang magandang balita. Yung magandang balita ho, tandaan natin ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo. Ito ho yung umpisa ng Ebanghelyo ni San Marcos. Sabi niya, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Pwede yung ganun ang translation nun. Ang simula ng magandang balita ni Jesu Cristo, anak ng Diyos. Pero pwede rin hong intindihin yun bilang ang simula ng magandang balita, si Jesu Cristo, ang anak ng Diyos. Hindi ho magandang balita ni Jesu Cristo, kundi ang magandang balita na si Jesu Cristo mismo. Pagka sinabi ho dito ni Jesus, dito sa Ebanghelyo binabasa natin, repent and believe in the gospel, ang ibig niya ho sabihin, magsisi kayo, palitan yung inyong isipan at manampalataya kayo sa akin. Brothers and sisters, napakahalaga ho nito. At pagkatapos ho nitong pambugan na ito ni Jesus, ayun, maglalakad siya sa tabing lawa ng Galilea at makikita niya doon si Simon at si Andres na magkapatid ho itong dalawang ito at tinawag niya ho sila. Mga mangingisda ito, sabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko yung mga mangingisda ng mga tao. Fishers of men. From being fishermen, you will be fishers of men. Tapos kaya anong ginawa nila? Karaka-raka, talagang inabandon nila yung kanilang mga lambat doon at sumunod sa kanya. Ganon din naman ho ang gagawin ni Jesus pagdating niya kay Santiago at kay Juan na mga anak ni Zebedeo. By the way, yung pagsunod ho kaagad ni Pedro at ni Andres, tawag ni Jesus, ay kakaiba dun sa naging reaksyon ho ni Jonas dun sa ating unang pagbasa. Hindi ho siya sumunod kaagad. Nagpaligoy-ligoy pa, tumakas pa nga eh. Kaya lang, nahuli siya ng Panginoon. Talagang, napresa talagang gawin yung nagagawa sa kanya ng Panginoon. Brothers and sisters, dito ho sa pagbasang ito, nakikita ho natin tumatawag si Jesus. Tumatawag si Jesus na magiging katulong niya sa paghahasik ng magandang balita. Ito ho yung magiging mga apostolos niya pagdating ng panahon. Those He will send. Brothers and sisters, sana ho intindihin natin, tayo rin, inaasahan tayo ni Jesus. Tinatawag niya tayo mga nanampalataya sa Kanya, na talaga maging katulong niya, sa pagpapaabot ng magandang balita sa buong mundong ito, sa ating ginagalawan. Brothers and sisters, sana tayo rin, talagang magiging, mabilis at talagang yung ating pagsunod sa Kanya ay karaka-raka. Hindi yung, let me think about it, let me postpone it, and whatnot. No, at once, At sa ganung paraan talaga, masasagawa ang kalooban ng Diyos. Pero sisters, napansin niyo ba kung saan tinawag itong mga alagad na ito ni Jesus? Nung sila nagtatrabaho sa kanilang mga trabaho mismo, in their natural setting, tayo rin ho, tinatawag ni Jesus, talagang maging mga alagad niya, doon ho sa ating kinaroroonan, doon sa ating kinaroroonan. And so, brothers and sisters, ito pong ating pagbasang ito, ay talagang, ang ganda-ganda ng pinapahayag sa atin. Bawat isa ho sa atin may pagtawag. Tayo ho'y tinawag ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya, in the first place, conversion. Sana ho talagang sinisikap natin, gawin natin yung pagbabagong loob. Yun hong ating isipan, lalo na ituon natin kay Kristo. Hindi ho tayo pwedeng Kristiyano at ang pag-iisip natin, taon-tao lang. It cannot be. We have to change our minds and make the mind of Christ our own.
At pagkatapos noon, tayong mga nanampalataya na kay Kristo, kasi yun ang sabi ni Jesus, believe in the gospel, tayo yung kanyang kakasangkapanin upang talagang itong magandang balitang ito, maisaboy natin sa ating kapaligiran. Bawat isa sa atin may karangalang maging advertisement ni Kristo, ambassadors of Christ. Ang ganda-ganda nun. Umpisa sa mga magulang. Kayo ang unang-unang nagpapakilala kay Kristo sa inyong mga anak at dinadala niyo sila sa binyag, for example. Tayo pong lahat sa ating mga kinaroon, sa opisina natin, sa paaralan natin, sa barkada natin, sa tahanan natin, sana tayong talaga maging tagapagpakilala ng Panginoon sa ating mga kasambahay at nakakasalamuha. Brothers and sisters, ito hong ebanghelyong ito nagpapakita rin sa atin ng pagtawag, vocations. Vocation. Sana mga magulang, tandaan ninyo yung sinabi ni San Juan Bosco, the greatest gift God can give a family is to have a son, a priest, a person dedicated to God. At sana tayo mismo, tignan natin ating mga sarili, lalo ng mga kabataan na nakikinig ngayon, nanonood, Huwag ko natin isipin, siguro siya ang tinatawag. Kayong tinatawag, And hopefully, we will imitate Andrew and Peter, James and John in really saying yes to God, And the kingdom of God will spread. So umagang ito, tayo po natutuwa na meron tayong isang kaibigan na naimbitahan natin makilahok sa ating palatuntunan ito. Ito po si Stephen Borja, isa pong kaibigan for a long time now. I knew him when I think he was 7 years old. Can you imagine? Stephen, welcome to the show. Thank you, Father. And it's a very beautiful pleasure for me to have you here and to look at you so big already. Anyway, I wanted you to join us because I know you'll have marami kang may babahagi sa amin tungkol dito sa ating paksa sa umagang ito, sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Di ba kundi yung pagtawag ni Jesus sa atin sa pagsisisi, pagbabalik loob, at yung tawag niya sa atin para maging disipulo. Stephen, sa iyong buhay, kailan mo talaga nadama yung tawag sa iyo? Meron ka bang tawag na nadama? Sa aking buhay, especially right now that I work with the youth ministry. Sa Maynila, no? Sa Maynila. Hindi lang po, Father. I work with the... I'm sorry. Yeah, that's very beautiful. Formally, I am a staff of the Commission on Youth of the CBCP. Okay, the Catholic Bishops' Yes. Conference of the Philippines. And, well, the bigger ministry is really with young people, which I express not only sa pamamagitan ng trabaho kong ito sa CBCP, kundi pati sa involvement ko sa parokya at sa iba't ibang mga... Alin parokya ba yan? Parokya po ni San Juan Bosco, sa Tondo. Medyo alam ko yan, that's right. Anyway, doon ko nakatagpo si Stephen nung 7 years old siya, ma-attend siya ng Bible study noon. Alright. Anyway, but before that, Stephen, did you feel any call of the Lord, to conversion, for example? Kasi yun ang ebanghelyo sa araw nito. The first part is yung inaugural speech ni Jesus, repent for the kingdom of heaven is close at hand, believe in the good news. Tapos secondly, yung call niya dun sa dalawang paris ng mga magkakapatid, I wanted to ask you, yung call to conversion, naramdaman mo ba yun? Yes, Father. Totoo, sinasabi ng iba na yung tawag para magbalik loob, it's a daily, it's a continuous call. Pero a specific moment I could say was, alam po ninyo na galing po ako ng seminaryo. At doon po sa formation ko sa loob ng seminaryo, doon ko nakatulong na ma-realize ko kung gaano ako ka-unworthy, gaano ako puno ng kahinaan, ng kasalanan, that I really needed the Lord to become a whole person in order to live a full life. At doon ko naranasan, doon ko na-discover na, yun nga po, towards a full life, ito yung gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pero kailangan na harapin ko yung aking kahinaan, yung aking pangangailangan para sa Diyos. Okay, very nice. Pero yung namang pagtawag sa iyo na maging disipulo niya, the call to discipleship, anong anyo ang naging forma ng pagtawag sa iyo maging disipulo? Yeah, especially leading to my present involvement, my present ministry,
napaka-powerful pong experience para sa akin yung World Youth Day noon sa Roma, noong Great Jubilee Year 2000. Okay. Opo. Through that experience, marami akong pinagdaanan leading to that. And parang yun yung masasabi kong culmination na kung saan talagang naramdaman ko na the Lord would like me to live a full life, and a very, very significant way of living this life is by sharing it with young people, sharing it in the context of the church, being a face of God and of the church for young people to experience the great love God has for them. Very good. Mga kapatid, itong si Stephen, yung pag-uusapan natin yung call, yung vocation, yung pagtawag ng Panginoon na talagang maging disipulo niya at maging alagad niya, follower na ganyan, in a full-time basis. Maganda hong istorya itong kina Stephen kasi ilang kapatid mo lalaki pa? Dalawa po. Anong pangalan nila? Si Ben-Hur tsaka si Ramon. Pero may title yung dalawang yan. Anong title nila? Pareho pong father. Father Ben-Hur tsaka si Father Ramon. Pari po, hindi po tatay. Right. Tapos may dalawa kang kapatid na babae, right? And yung panganay ninyo? Yung panganay po naming babae, si Sister Bing. Sister B, ano ho siya, daughter of Mary Help of Christians? I mean, naglilingkod doon sa full-time talaga sa Panginoon. At marami hong, bukasyon doon sa kanilang pamilya. One last thing, Stephen, the Word of God para sa iyo dito sa buhay mo ngayon, meron bang papel? Sa akin po, parang, especially that I am still parang in the process of really becoming a full and an integrated minister to young people, I acknowledge na napakahalaga ng papel ng salita ng Diyos. In what sense? Una po, Father, I see it not just as a source, but as a source of my ministry na dito nagmula yun, sa salita ng Diyos na naging tao. Hindi lang siya pinagmumulan, kundi gabay at kalakbay sa aking paglilingkod in the present. And so, yung tinutukoy mo dito yung salita ng Diyos na naging laman. Opo. Ginamit ko kasi tao, naging laman. Stephen, that happens to be the title of this program. Yes. Anyway, and so, yung bang Biblia ginagamit mo sa pang-araw-araw mong buhay? Yes, Father. Especially, lalo na yung very strong moments, yung kapag meron akong mga seminars na isa sa mga inaatasang makapagbigay, I make it a point to go back to the source. And also to use it as a way of, not really as a means pala, pero talagang ito yung laman Ito talaga yung puso at diwa ng paglilingkod. Ito yung pinagmumulan ng ating misyon bilang isang Very good. Sa mga tuwid, na-share mo ba ito sa mga napaglilingkuran mo? Opo, na-share ko po siya na ibabahagi, but I would like to acknowledge na bago ko siya ma-share, yun ay dahil una muna hinanap ko siya, sinubukan ko na lumalim yung pag-unawa, yung pag-appreciate ko dito sa salitang ito. That's very nice. Mga kapatid, natutuwa ako na binabahagi sa atin ni Stephen yung kanyang karanasan tungkol sa salita ng Diyos na alam ko ho yun kasi I told you, I knew this person from 7 years old na nandun siya sa parokya ko, sa Ratundo. Tapos hanggang nung umalis siya para sa seminaryo, was 11 years old or something like that. 12, I don't know. Tapos, up to college and whatnot, Yung bang Bible na binigay ko sa'yo, buhay pa? Buhay na buhay pa, Father. Very good. Very good. Anyway, brothers and sisters, sana ho na-appreciate natin in a young person like this, and I hope to see him again next week sa ating palatuntunan ito. Kasi gusto kong papatuloy namin yung pagtatalakayan tungkol sa salita ng Diyos na magiging paksa ho ng buong sanlingkong darating na ito. Kasi it will be the National Bible Week para sa ating bansa. And so, Stephen, I'd like to thank you very much for your presence here in the program. You're welcome, Father. Friends and sisters, dito po sa ating paghahanda para sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, ang dami po nating napulot na mga turo at aral po sa ating mga pagbasa. Nakita po natin si Jonas. Si Jonas na inatasan ng Diyos na maging tagapagpahayag ng balita ng Panginoon sa mga taga-Ninive. Tinakasan niya ho yun
He was the reluctant prophet, but at the end, he would be forced to do his ministry, and he did. Ito ho yung yung kaugnayan niya dun sa pagbasa ho natin ng ebanghelyo. Ang Diyos din ho, tumatawag ng pagsisisi, pagbabalik loob, dahil nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Yun ho ang pinahayag ni Jesus. At ang hamon ni Jesus, dahil nandito na nga ang paghahari ng Diyos, pinahunan tayong pagharian, ay magpalit ng ating isipan ni Kristo ang ating isang buhay. At yun ho, ito ho yung kairos na nakita natin dun sa ikalawang pagbasa. Talaga namang mabilis ho ang paglipas ng panahon. Kung tutuusin doon, nakita ninyo, yung 2005, nagdaan at laglaho na ho, nandito na ho tayo sa 2006. Ang bilis-bilis ho talaga ng panahon. The point is, ang importante nito, nagsisikap tayong palitan yung ating isipan at ating papalit doon ang isipan ni Kristo. At talagang buo tayong pananampalatayang yayakap sa magandang balitang itong si Jesus. Brothers and sisters, sana po itong ating maisabuhay. Gawin po natin panalangin itong ating natutunan ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa manapaalala niyo sa amin na magagandang aral na dapat namin isabuhay. Salamat po sa inyong pagtawag sa aming magbalik loob sa inyo. Salamat po sa pagtawag niyo sa amin talagang manampalataya sa inyo. Salamat po sa pagtawag niyo sa amin maging mga alagad ninyong magpapahayag at magpapabahagi ng inyong salita sa aming kinapapalooban, kinalalagyan. Ito po ang nagbibigay sa amin ng tunay na karangalan. Tinataas po namin sa inyo ngayon ang lahat ng mga nagsipanood ng aming palatuntunang ito. Lalo-lalo na po yung humihiling ng panalangin para sa kanilang mga may karamdaman, may mga suliranin. Yung po na may migati, nangungulila at talagang nalulumbay dahil sa pagyaong kanilang mga namahal sa buhay. Sana po idampian niyo sila ng inyong biyaya at inyong awa. At ang lahat po ng tumutulong sa amin sa pag-asa sa katuparan at sa papuwid ng aming palatuntungan ito ng Word Made Flesh, ay pagpalain niyo na. Mismo ho yung mga nagnanais palang tumulong sa amin ay pagpalain nyo na rin. Lahat pong ito ay ginagawa ng panalangin kasama ng aming inang Birhen si Maria, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating patuntunang Word Made Flesh. Ano po yung naging pagpapalat ng liwanag po sa inyo sa araw na ito. At sana'y patnubayan kayo ng pagpapala ng Diyos sa buong sanlinggong ating kinakaharap. Shalom po sa inyong lahat.